I-share ko sa inyo yung mga previous products na ginagamit ko sa hair ko before. So, unahin ko na nga itong dalawang to. Itong Patchouli Herbal Shampoo and Herbal Oil. And ang pangit talaga ng effect niya. Siguro 3/10 na. Binigay niya to sa akin and hindi ko pa siya naubos. Hi everyone! Welcome back to my channel. My name is Jessica. And for today's video, kung makikita nyo, i-share ko sa inyo yung mga previous products na ginagamit ko sa hair ko before. And i-share ko rin syempre sa inyo yung ginagamit ko na products ngayon. Kung mapapansin nyo kasi yung hair ko, naka-bleach yan. Hindi lang halata kasi umaba na. Ayan siya guys, oh. Naka-bleach yung hair ko before, kaso umaba na nga kaya naging black na siya. Pero mag-bleach ako ulit next month or baka sa November. Basta bago mag-Christmas, mag-bleach ako ulit. Kasi I'm a bad bleach. Well, so yun, yung iba rito, ginagamit ko pa. Pero hindi na palagi. Kasi meron akong ginagamit madalas. And papakita ko siya sa inyo after ko ma-explain itong mga products na to, kung bakit tinigil ko na or kung bakit hindi ko sila madalas gamitin. So, unahin ko na nga itong dalawang to. Itong Patchouli Herbal Shampoo and Herbal Oil. Kung makikita nyo, ang dungis niya na. Matagal na to sa akin, pero hindi ko siya naubos, guys. So, ayan o. Diba? Ayan o. Matagal na sa akin itong dalawang to. Halatang halata naman sa itsura nila. And yun, hindi ko bet yung effect nila sa hair ko nung nag-bleach ako. Hindi ko rin alam kung pang ganun bang hair to or dapat yung normal hair lang to gagamitin. Naka-bleach kasi ako nung ginamit ko to. Siguro hindi siya pang ganun. Ano to? Patchouli Herbal Shampoo with Gugu and Aloe Vera. Eh kapag aloe vera, mabilis ako mauto pagdating sa aloe vera. Basta may aloe vera yung isang product, bibilin ko. Mapamukha man siya or mapabody or mapahair. Gagamitin ko talaga siya kasi malaki yung tiwala ko sa aloe vera. Pero this time parang hindi ko siya bet. Even tong Patchouli Herbal Oil. And i-rate ko na lang sila isa-isa kung gaano kaganda yung effect nila sa akin. By the way, pasensya na sa background noises na naririnig nyo yung mga sasakyan na dumadaan and yung aso namin na tahol ng tahol. And i-rate ko na nga itong Patchouli Herbal Oil and Shampoo na 5/10. Ay, taray. Pasado pa rin sila, syempre. Parang, give credit na lang sa presyo nila. Insert ko sa screen kung magkano yung prices ng mga product na ipapakita ko. Next naman, itong hindi ko alam basahin kasi Chinese character siya. Ay, hindi. Ito pala. Polygonum Multiflorum. Ay, charing. Ewan ko, ano bang pangalan na ito? Hindi kasi ito sa akin. Kay Papa to ginamit ko lang. And ang pangit talaga ng effect niya. Siguro 3/10 lang. Hey guys! Disclaimer lang. Lahat ng sinasabi ko sa mga products na pinapakita ko sa video na to ay opinion ko lang. Ayun kasi yung naging effect sa hair ko. Kaya ganun yung mga naging opinion ko sa kanila. And hindi ko balak na siraan sila or hindi ko balak magbigay ng bad review sa mga products na binanggit ko. Ganun lang yung naging effect sa hair ko. Pero hindi ko sinasabi na ganun rin magiging effect sa hair nyo. Kung gusto nyo i-try yung mga products na pinakita ko, pwede nyo naman silang i-try. Kasi malay nyo iba yung effect sa akin and iba rin yung effect sa inyo. Hindi natin alam kasi magkakaiba naman tayo ng buhok. And kung gusto nyo rin bumili ng mga products na pinakita ko dyan, kasi ina-offer ko din yan sa TikTok shop ko, affiliate kasi ako sa TikTok, ay nandun yan. Kung gusto nyo bumili, yung link ng TikTok ko nasa description box lang, click nyo lang yun and pumunta kayo sa basket dun sa TikTok ko and scroll lang kayo. May mga iba pa kayong products na pwedeng mabili ron, hindi lang pang hygiene or pang personal. Meron din dun mga like wipes, ganyan, tsaka clothes, etc. And meron rin akong ililink na mga video sa description box kung pwede panoorin nyo rin guys. Kasi pwedeng recent post ko yun or related sa video ko na to. Yun lang. Next naman ito pala guys, share ko lang din sa inyo. Before kasi yung hair ko, ang tagal humaba as in.
I mean, mahaba siya, pero parang palubo. Unlike ngayon, tingnan mo, bagsak na siya, diba? Mag-insert ako ng picture ko kung paano yung hair ko before. And, nagbe-bleach na rin ako nun. Tapos yun, gusto ko siya humaba, kumapal, ganyan. Tapos may nagsuggest na gamitin daw tong, mane and tail and body shampoo. Pwede rin pala siya sa body, totoo ba? Ang tagal ko na itong ginagamit, tapos hindi ko pala alam. Ayan siya guys. Ang sabi rito, for shiny, manageable hair. Tapos yung nagsuggest sa akin neto, kung gusto ko raw kumapal yung hair ko, gumamit ako neto. So, sinunod ko siya. Tapos, nag-expect ako ng shiny and manageable hair kasi nga nakalagay dito. Ang nangyayari, parang kumapal naman yung hair ko, pero hindi siya naging shiny and manageable. Lalo siya parang ang hirap niya na galawin. Parang, hindi ko siya maganyan, no? Ganon. Kaya parang, bet ko lang to kung gusto niya magpakapal ng hair. Pero kung naghahanap kayo sa product na to ng shiny and manageable hair, hindi to para sa inyo. Or sa akin lang nangyari yun. Pero I will give this 7/10. O yun to. So, pagbigyan ako guys, kaya mataas yung ratings nila sa akin. Next naman natin itong Anti-Frizz Treatment Wax Argan Oil for frizzy or dry hair. So, ito, nabigay ito ng tito ko na taga QC kasi napansin niya siguro na ang pangit ng hair ko lalo na kapag naka-bleach, sobrang dry, ganyan, parang patay na yung hair ko. Tapos, sabi niya maganda raw to sa hair na ganun nga yung dry, ganyan. Binigay niya to sa akin and hindi ko pa siya naubos. Tingnan niyo. Maganda naman siya. Pero hindi ko talaga alam bakit ang pangit. Sorry. Hindi ko talaga alam bakit ang pangit lagi ng effect sa akin. And bibigyan ko ito ng 6/10 kasi hindi naman niya talaga napalambot yung hair ko. Pinapaasa lang nila ako guys. Hindi talaga lumalambot yung hair ko dyan. Pero huwag kayong mag-alala kasi nakahanap ako ng product na perfect sa hair ko. Next naman is itong dalawang to. Itong Sakura Shampoo and Sakura Conditioner. Sa mga nanonood sa akin, nakita nyo na itong dalawang to sa mga shower routines ko. Kung gusto nyo mapanood yung isa sa shower routines ko, ililink ko sa description box yung video na yon. And watch nyo na rin yung iba ko pang ililink sa description box guys. Kasi pwedeng recent post ko yun dito sa YouTube or related sa video ko na ito. Itong dalawang to, perfect siya. Hindi madalas. Minsan, ginagamit ko pa rin sila. Kapag nauubusan ako ng product na ginagamit ko ngayon, sila yung kapalit. Ganyan. Sila yung ginagamit ko pag ubus na yung product na ginagamit ko sa ngayon. Noon din pala guys, gumagamit ako ng mga parang serum, yung mga nakalagay sa... Basta, yung gano'n. Pero wala ring effect sa hair ko. Kaya nakakaiyak. Nagsasayang lang ako ng pera para sa hair ko. Ang nangyayari lang nun, kapag umahaba ng hair ko, pinapagupit ko yung part na naka-bleach, tapos magpapableach ako ulit. Parang anong sense? Parang ang bobo ko sa part na yun. Pinatanggal ko yung naka-bleach, tapos mag-bleach ako ulit, tapos mamumroblema na naman ako bakit dry yung hair ko. Anyway, itong next is aloe vera. Hindi ko na sila na-rate. Oh my gosh. Ito lang pala. I-rate ko to 8/10. Ito naman, aloe vera hair treatment. Bigay rin ulit sa akin lang to. And hindi ko rin feel yung effect na para sa akin. Sa akin lang hindi ko alam sa ibang gumamit. Pero mabango siya sa hair. And i-rate ko to bilang 7/10. Hindi na siya nasara. And doon na tayo sa product na ginagamit ko sa ngayon. And ito siya guys, keratin. Bale, pinapartneran ko to ng shampoo na Sunsilk. Ito. Pero, nagsha-shampoo lang ako parang every other naligo ko. Ano daw? Every other day. Pero hindi ako everyday naliligo ng hair, ng katawan lang. Naliligo ako ng hair parang kada 3 days. Tapos, kunwari, after 3 days na to, ngayon, pang 2 days ko na hindi naliligo. So, tomorrow maliligo ako. After 3 days, maliligo ako ngayon. May shampoo akong gamit. And basta i-explain ko sa inyo later kung paano ko ginagawa. Kasi papakita ko rin sa inyo kung paano ko ina-apply ko sa hair ko.